Magandang gabi mga kapatid. So our topic for today is the Judges chapter 15 and Judges chapter 16. And this was the life of Brother Samson. Marami tayong matututunan dito sa buhay ni Samson. Amen. Without reading the whole text of chapter 15 and 16, but very tragic mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa mga dalaga at mga magdadalaga at nagdadalaga at feeling dalaga, amen, kung iibig kayo mga kapatid, amen, mga kapatid, this is an honest advice from your brother Don sa inyong kapatid. Kung iibig kayo, pipili kayo mga kapatid. Mahirap magmahal ng taong ang daming inibig nitong si Samson. Tama si Bishop, may mga gusto ang magulang niya, napakasalan niya. Kaya nung unang panahon talaga mga kapatid, nung unang panahon, tayo ay usong matandaan. Hindi ko alam sa inyong probinsya, pero sa Batangas, meron kami tinatawag na bulungan. Sister Flora, ano yung bulungan? O isa kayo pupunta, ay kami magbubulungan. Yung bulungan na yon ay bubulong yung kung kailan ang kasal. Nagmamatandaan. Itong si Samson, hindi siya nakinig. Mas gusto niya yung ibang lahi. Kaya noon ipinagbabawal ang pag-aasawa ng ibang lipi, ibang tribo. Pinagbabawal ang pag-aasawa sa ibang pananampalataya. Amen. Itong si Samson, naging mapusok ang kanyang damdamin. Mag-iingat kayo mga kapatid sa mga taong, sabi nga ni Bishop sa ating, when Pastora was preaching in the main, sabi nga nung panahon daw ng Kastila ay susungkit ang pangako ng mga kalalakihan sa mga kadadalagahan, sa mga dalagita. Susungkitin ko ang mga bituin. Pati ang araw at ang buwan ay aking aakitin. Amen. Yung mga kababaihan naman talaga namang tumitili at talaga namang wow. Susungkitin ang mga bituin, ang taas-taas ng bituin, napapapaniwala. Madaling maniwala ang mga kababaihan. Amen ba? Ganon din naman, tama sabi ni Sister Elaine, marami din naman mga kalalakihan, nadedenggoy. Lahat naman siguro tayo ay, kaya nga ang sabi Sister Judith, love is blind. Amen. Pero sa pagiging bulag ng pag-ibig, huwag tayong padaya. Tingnan mo ang history, tingnan mo ang kasaysayan ng Biblia. Sister Cecil, tingnan mo from the very beginning, Adam was deceived, was influenced by Eve. Samson was influenced by Delilah. David was influenced to the beauty of Bathsheba. I mean, makikita mo ang Biblia, Sister Alice, why are they writing this kind of writings? If I were, yun ang maganda sa Bible mga kapatid. Walang itinago, walang inilihim, walang pinaganda para maging presentable sa consumers. Kasi the Bible was the entirety of what happened. Not to please the reader, but to expose the reality of what really happened. Pero papansin mo dito na, Sister Aurelia, na si Delilah tinatanong, paano ka manghihina? Sabihin mo sa akin ang iyong sikreto. Be careful, mga kapatid. Ito, real talk tayo mga kapatid. Be careful whom you relay, whom you disclose your secrets. Amen mga kapatid? Be careful kung kanino nyo sasabihin ang mga sikreto nyo. Bakit? Kasi minsan, kapag kayo mismo hindi kayo marunong magtago ng mga sekreto nyo, pag nag-away kayo ng taong pinagsabihan mo, sasabihin ko sa iyo mga kapatid, gagamitin niyang baraha yon against you. Itong si Delilah, kaya habang sinasabi ni Brother Johnny kanina na tama yun na meron tayong gano'n na meron tayong kanta na why Delilah, di ba? Why Delilah. Samson, sabi mo sa akin, paano ka hihina?
Samson, sabi mo sa akin, papaano ka namin matatalo? May mga taong ganon. Why would you always, kaya ako mga kapatid, you know, it's important to a man, to a person, to respect the privacy of somebody. Mahalaga na pinapahalagahan natin ang pribadong buhay ng iba. Pag marunong kang magpahalaga, marunong kang tumingin, kumilala na itong taong to itinatago. Amen ba? Kaya pagka may nakita kayo, sample, ang isang kapatiran, hindi, sabi ko nga lagi sa inyo, hindi nakita mo lagi magkasama yung mag-asawa, mag-partner, tapos hindi dumating yung partner sa church, huwag mo nang itatanong, anyari? Bakit hindi magkasama? Alam na this, pag hindi kasama ang isa, eh di ibig sabihin, kailangan pa bang i-memorize? May mga babae, may mga lalaki, walang ginawa kundi hanapin ang text, ang phone ng kanilang mga mister, alamin ang password, ang pin, ang lock. Anong napapala nyo? Ay, nakita ko ng bababae siya. Kasi hinahanap mo Hindi mo iginagalang ang private na buhay ng kapwa. Kahit asawa mo yan. Itong si Delilah, gusto niyang malaman ang sikreto ni Samson. At ito namang si Samson, paengot-engot. Alam niyang, bakit mo naman ibibigay ang sikreto mo? Why would you do that? First kay Delilah, why would you ask somebody's secret para saktan siya? Hindi pagmamahal yan. Sister Arlene, kung mahal mo ang tao, hindi ka hahanap ng paraan para masaktan ang mahal mo. Hahanap ka ng bagay para matuwa siya. Para maging masaya siya. Hindi ka hahanap na, Ben, sabihin mo nga sa akin para masaktan ka o umiyak ka. Saan mo nilagay yung lason para painom ko sa'yo? Parang ganun Why would you do that? This life of Delilah is really talagang katawa-tawa. Hindi tama. Maganda sa tao yung ganun. Kaya sa ating Republika ng Pilipinas, and even in all parts of the modern countries now, ipinagbabawal ang pagbabasa ng mga text, ng messages. Yung sulat ng may sulat, naka-address kay Mateo Albutra, natanggap ni Ben Balasador. Huwag mong buksan, hindi yun para sa'yo. Because there is a duty of confidentiality, the secret or the privacy. Kaya maraming mga businessman nagtatago ng kanilang mga account sa mga offshore banking like Switzerland. Itinatago nila yan para hindi makita at kailangan igalang. Mapapansin mo kayang i-debunk yun ng World Bank Yung mga bangko sa Switzerland, pwedeng, sino mga nakadeposit dyan? Hanggang ngayon, hindi nila mabuksan-buksan ang tinatawag na, well, whether we believe it or not, whether it's true or not, I don't know, we don't know. Pero marami nagsasabi na hanggang ngayon, hindi nila mabuksan-buksan yung tinagurian nilang ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Kasi pinanindigan ng Swiss Bank yung secrecy, the privacy law. Nobody can open a private account no matter who you are. Pinanindigan nila yan. And because of that one thing na ginawa ng Swiss Bank, walang makapasok. Maraming mayayaman ang nag-i-imbak doon. Kaya hindi mo pwedeng ikupo ang Swiss. Kasi maraming investors. Sa Pilipinas, Sister Aurelia, yung mga nakatago, yung mga kapitbahay. Walang mga signal yan, Sister Alice, pero ang lakas ng Wi-Fi. My God! Ang lalakas ng kanilang mga Wi-Fi, talaga namang umagang-umaga pa, yung mga kapitbahay, nagwawalis-walis pa. Nakita mo siya, no? Oo, nakita ko siya. Kaya sa Pilipinas, huwag kang tataba. Kasi pag tumaba ka, buntis ka. Pag pumayat ka, adik ka. Pag ang suot mo yung downgrade, yung mababa, yung mga butas-butas, mukha kang busabos, mukha kang purita, mukha kang hampas lupa. Pag naman nagbaganda ka ng suot, ang yabang-yabang, nagmamalaki.
Wala ka nang magawa sa Pilipinas. Amen ba? Subukan mo yon. Magdebat ka ng mga tanduay na mga mukha namang mahirap yun eh. Diba? Hindi natin iginagalang ang privacy yan. Hindi natin iginagalang yung mga secret things. Maganda rin yung ganon. Kita mo, Sister Alice, yung mga multi-conglomerates, yung mga multinational companies. Marami sa kanila ay nagsusustain, nananatiling major players sa business in the world arena simply because of secrecy. Secret ang kanilang mga ginagawa. For example, Coca-Cola. Alam mo bang 3 ang taong may hawak ng ingredients, na exact ingredients ng Coca-Cola in every point of time? 3 tao lang sa buong daigdig. At yung bawat isa na yon, Sister Alice, walang nakakaalam ng sikreto ng isa. Lahat sila may key. Yung bawat isang taong yon, these are the top people in the corporate industry ng Coke. Hindi ko pwede, example, si A may hawak siyang key, isang ingredient yun ng Coke, o ilang ingredients ng Coke. Yung A, hindi alam kung ano ang ingredients ni B, and vice versa. Pinangalagaan nila yung sikreto ng Coke. Kaya hanggang ngayon, walang makabangga sa Coke. Pepsi laging secondary. KFC fried chicken. Maraming gumagaya ala KFC. Jollibee. Kaya ang iba ginagawa, Sister Flor, bumibili na lang ng box Jollibee. Ang inilalagay, lutong bahay, Sister. I'm sure mga kapatid, alam niyo itong sinasabi ko. Alam niyo, Mami, gusto ko ng Chicken Joy. Yung gumaganon-ganon pa si Aga. Kaya ang ginagawa ni Brother Rodolfo, ito sabi lang natin ni Sister Arlinda, ang ginagawa ni Brother Rodolfo, humihingi ng mga box sa Jollibee, para nung si Sister Gracie, humihingi ng Jollibee, may box, pero ang lutong bahay. Anak, Jollibee to, box. What I'm saying, Sister Alice, is, itinatago ng mga malalaking kumpanya ang privacy. Hindi na sinasabi ingredients. Pwede mong gayahin. Pwede mong gayahin yung may gatas, may ganito. Alam ko ganyan eh. Yung daw mga KFC, may mga gatas-gatas eh. Pero hindi mo talaga kayang gayahin ang eksaktong lasa nun. Kasi meron siyang exact measurement up to the precision of the level ng timpla. Ganon din kayo mga kapatid. Maganda rin sa tao. At ito, itinuro to ni Bishop at ni Pastora sa akin. Pangit din sa tao yung masyado kang open. Yung lahat ng nangyayari sa buhay mo, nasa Facebook. Yung kulang na lang, pati tutulog ka, naka-on, naka-live. Gusto ng mga tao may naka-live. May nalulunod. Gusto ko, nasa ng phone ko na may nalulunod. Naku, sa halip na tulungan yung mga nalulunod, kukuhanin ng video para maraming manood. Mas pinapahalagan, Sister Allen, yung mga viewers kaysa tumulong sa kapwa. Kailangan ng kapatid, maganda rin sa atin ang meron kayong privacy. Na itinatago. Yung mga pera nyo, wag laging padala sa Pinas. Wag laging paalam sa kanila, magkano kinikita mo? Naku, laki ng kinikita ko. Kumikita ako ng 50,000 pesos per week sa pera natin. Ay naku, mga kapatid. Itong sinasabi natin, Sister Aurelia, na kumusta na kayo, payaman ng payaman. Ito mga kapatid, atin lang ha. Baka naman kayo, baka naman naging parang word of the day. Arlene Sinon, payaman ng payaman. Eto mayamang mayaman. Eto super yaman. Ako'y isang milyonaryo. Naku, puputaktihin ka ng mga mangungutang. Ganda yung sikreto lang. Lalo na, kahit sa mga pamilya natin, maganda rin may sikreto ka. Alam mo, ang taong may pala sikreto, mas iginagalang ng tao. Pero yung taong open na open, yung talagang bukas na bukas, yung talagang basang-basa ng tao ang ginagawa mo, maganda. Yan, may mga nagla-like. Kaya mga kapatid, pakipindutin yung mga like buttons kung talagang totoo itong sinasabi. Maganda mga kapatid na kayo ay may mga secret. Amen. Yung secret na, mga bagay na para sa sarili mo, ginagawa mo para sa sarili mo. Hindi ko naman sinasabing itago mo yung mga masasama. No. We're talking about secrecy, lalo na si Samson, di ba? Alam niya, ito ang akin eh. Ito, pinalakas ako ng Panginoon. Ako ay isang Nazareno. Ako ay sanctified by God. Inihiwalay ako ng Diyos.
for a special purpose, bakit naman sasabihin ko sa iyo ang aking sikreto? Di nalaman mo na. Ganun din sa ating mga kapatid na may negosyo. Huwag mo sabihin kung saan mo kinukuha ang iyong mga merchandise. Amen ba? Hoy, naku, si ganito nagbebenta ng ganon. Kaya sa Pilipinas, walang masyadong umunlad na negosyante. Bakit, Sister Arlene? Kasi tingnan mo, pag sa atin nagtayo ka ng ukay-ukay, ito mga kapatid, business to naku, kumikita si ukay-ukay. Saan kaya nila kinukuha yung mga damit na yun? Naku, gagayahin yun. Kaya yung isang ukay-ukay na nagtatribe, na nagpa-flourish sa isang lugar, mamaya-maya, isang buwan, isang taon, puro ukay-ukay na yung street na yun. Wala na. Wala nang mag-tribe. Wala nang umunlad sa buhay. Bakit? Ginagaya. Bakit? Hindi mo itinago ang sikreto kung saan mo kinukuha ang iyong mga produkto. Amen ba, mga kapatid? Dapat maganda, meron kang ganyan. Itinatago mo ang mga bagay na alam mong para sa'yo lang. Yung mga Italiano, hindi nila sinasabi ang sikreto ng kanilang mga spaghetti. Kaya pag sinabing Italian pasta, ay talagang kalidad ang presyo niya. Yung kape, pag pumunta ka ng Brazil, itinatago nila ang pagtitimpla nila ng kape. Magpunta ka ng mga bansa, ng mga Korea, may mga ingredients sila na special ingredients. Hindi nila ibinebenta sa market. At ibenta nila sa market, finished product. Pero yung ingredients pa paano nila ginagawa, hindi nila pinapakita. So mga kapatid, ganun din kayo. Matuto kayong magtago ng mga bagay para sa sarili nyo. At kung may mga nagtatanong, kayo naman, huwag kayong palatanong. Itinatago na ng kapwa ang mga sikreto sa buhay. Huwag ka ng ungkat ng ungkat. Anong nangyari? Anyari ka ng anyari, mga chismosa. Wala na kayong ginawa kundi magtanong sa buhay ng iba. Amen ba? Hayaan mo na. Kung hindi sinasabi sa'yo, huwag mo nang itanong kung ano nangyari. Malibang sabihin sa'yo, ayun, open na yon, iba na yon. Siya na nagsabi. Sabihin mo naman sa akin, bakit ano nangyari? Ba't kayo nag-away? Ikaw naman, siyempre, gullible ka, kaibigan mo talaga. Kaya minsan kahit kaibigan mo, huwag mo sasabihin dyan. Amen ba? Hoy, atin-atin lang to. Pag may lumabas dito talaga, ikaw lang ang kilala, ikaw lang ang naglabas nito. Tamo, kamukha mo kinabukasan, lumabas na talaga yung balita. Kasi, at hindi naman naaminin nung sinabihan mo na sinabi niya. Amen ba? Matuto kayong mag-keep ng inyong mga sikreto. Amen ba, mga kapatid? Ano pang matututunan natin dito sa buhay ni Samson? Si Delilah, pahamak yun eh. Kaya mag-iingat kayo sa mga pag-ibig. Yung iba, wala nang pinili, basta kumindat, basta, Panginoon, bigyan mo ako ng lalaki, basta buhay, basta tao. Hindi namimili. Bakit kayo hindi pumipili? Ano ba kayo? Wala na bang iba? Amen ba? Ito si Samson, ang pinili pa niya, prostitute, madaya. O, alam niyang prostitute. Alam niyang siyempre, iba-ibang lalaki ang dumaan dyan. Hindi naman sa sinasabi nating masamang tao, pero the fact na prostitute siya, ibig sabihin, marami yang kolorete, marami yang mga daya. Amen ba? Marami yang mga make-up na kino-cover up. Amen ba? At nagpadaya naman siya. Si Adan nagpadaya. Kaya mga kapatid, pag binasa mo ang Biblia, Sister Alice, ito ay salamin ng ating buhay. Maaaring hindi natin asawa, maaaring kaibigan natin, maaaring relationship natin. Pipili kayo mga kapatid. In every transaction, every partnerships, relationship, piliin nyo. Kung yung tao bang ito ay makakapagdala sa akin sa maganda o hindi. Kasi kung di yan makakapagtaas sa'yo, iwanan mo. Hindi yan para sa'yo. Amen ba mga kapatid? Nagpaloko siya eh. Kaya naloko siya ni Delilah. Kahit ano pang sweet, Sister Elaine, kahit ano pang awit-awit niyan, pag talagang ayaw mo, wag mo ibebenta yung iyong sikreto. Now going back to Judges 15 mga kapatid. Nagkaroon dito ng pinatay ni Samson ang mga Pilistiyo by burning their crops.
Pinatay nila ang kasi yun ang dahilan kaya ipinanganak si Samson. Ginawa siya ng Panginoon upang labanan ng mga Pilisteo, mga Philistines. The Philistines retaliate by killing Samson's wife and family. The devil is a liar, Sister Alice. The devil is a liar, Sister Aurelia. You see, sometimes this is the reason why it is important for us to really preach and teach the Word of God to our family. Kasi kung tayo lang ang malakas, Sister Aurelia, tampon malakas tayo, hahanap ang kaaway kung hindi ka man ya't matira at hindi ka niya makayang itaob o itumba, hahanap yan ng weakness point mo, yung tinatawag na kryptonite mo. What is your kryptonite? What is your weakness? At minsan ang kahinaan ng isang ina at ng isang ama ay ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Kaya ang ginawa ng Palestino ito, mga Palestino na ito, pinatay yung asawa ni Samson at ang kanyang pamilya. They burned the wife and her father with fire. Pero sinasabi rito mga kapatid na ginamit ito ng Panginoon para umadvance, para i-advance ang plano ng Panginoon. You see, things will change. Not all bad things, Sister Alice, are not being used by God. Though bad things happen, and although some bad things will be allowed and permitted by God, but it is only a way of God to advance His plans. Kung hindi ng Panginoon, kung hindi naging matabil ang dila ni Joseph, pinanaginip siya ng Panginoon na luluhod ang mga 11 stars sa kanya, which symbolizes his 11 brothers. Magbabaw sa kanya, including Jacob. Pero itong katabilan ng bibig ni Joseph, sinabi sa kanya mga kapatid, di nainggit. Siyempre. And there were many pastors who preached, why did Joseph say that? He could have been quiet or secretive about the dream. But could it be that God used it to advance His plan? Because without Joseph saying that, na luluhod sa kanya ang mga tala, ang mga bituin, at ang buwan at ang araw, which symbolizes Jacob and his mother, hindi magkakaroon ng pagpaplanong patayin ng mga kapatid ni Joseph, si Joseph. And without doing that, Sister Alice, without the push, without the attack, without the negativity of the brothers of Joseph to kill him, hindi siya nakarating ng Egypt. Without him being in Egypt, he could not have become the prime minister. You see, ang sinasabi ko mga kapatid, ginagamit ang Panginoon ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay. Kaya ang kasabihan, Sister Elaine, all things. Hindi sinabi, Brother Matt, na some things. God did not say few things. No. God said all things. And in that all things, Sister Alice, it includes the bad. All things, including the good and the bad, work together for good. Now, ito nangyari dito sa mga Palestino ito, ay nagalit si Joseph. Because, siya na rin ang nag-disobey si Samson. Hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon na magkaroon siya ng asawa sa kanilang lipi. Kaya sa mga anak, sa mga dalaga na nakikinig dito online, mga dalaga kayo, makinig kayo sa inyong mga magulang. Alam niyo, mahalaga ang insight ng isang magulang sa mga anak. Huwag kayong, tama sabi ni Pastor Ray when she was preaching in the main church, kung ang mga anak ninyo ay mga dalaga pa at binata pa, na nasa inyong puder pa yan, may karapatan pa kayo mga kapatid na magsalita sa kanila. Kasi nahawak nyo pa sila Nandyan pa sila sa inyong bahay. Huwag kayong matakot mangaral. Amen?
Kasi mas nararamdaman ng mga magulang, kita nila. Amen ba? Kaya kita mo yung mga Sister Judith, yung mga nagtatanan. Sino rito ang nagtanan? Taas ang kamay. Siyempre, walang tataas. Ay, Sister Christy Ay, oo nga pala, Sister Christy, nagtanang ka nga pala. 16 years old ka at nagtanang ka, Sister Christy, ano? Ilan taon ka no, Sister Christy? 15 po, Pastor Loki, nagtanang. 15 anyos? My God, napaka-liberated mo talaga. Alam mo, Sister Christy, kahit maliit talaga yan, pero small but terrible talaga yan. Amen? Mahirap pa nagtatanan. Bakit? Sinusuway mo ang utos, ang gabay ng magulang. Ang instruction ng magulang, mga kapatid. Kaya ito nangyari kay Samson, sa kanyang pag-disobey, sa kanyang katigasan ng ulo, nangyari sa kanya. Then, nagrebelde siya, lumaban siya, nilabanan niya ang mga Pilistiyo, bumawi siya. You see, kapag kayo mga kapatid ay nasaktan, at alam ninyo kung sino ang nakapanakit sa inyo, pwede tayong bumalik doon eh. Pwede natin gantihan sila talaga eh. At talagang pwede natin ipakita yung lakas natin eh. Pero itong ginawa ni Samson na to, Brother Matt, it proves that crime does not pay. Crime does not pay until now. Hindi pa matapos-tapos ang patayan ng mga Israelita na yan, ng mga Hamas na yan. Hindi matapos-tapos. Nagkaroon na ng ceasefire noong last month. Abay, pagising ko ng umaga, binanata na naman ng Israel yung Hamas. Hindi ko naman sinasabing masama ang Israel. Kasi, ano yan, bayan ng Diyos yan. But as a matter of discussion for tonight, wala talaga eh. Oo, nasaktan mo siya, nakapanakit ka sa kanya, nakaganti ka, pero yung bang kalaban mo, hindi ba sila mag-iisip ng pagganti uli? Ibigay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga hapdi at mga dagok, mga masasakit na nangyari, yung alam ng Diyos ang mga nanloko sa iyo. Alam ng Diyos ang mga nangyari sa iyo. Hindi yung lingid sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, give it to me. For the battle is the Lord's and the victory is yours. Ang pakikipaglaban ay sa Diyos, ngunit ang tagumpay ay ibibigay niya sa iyo. Amen. Huwag mo nang hanapin si Sister Aurelia sa Kilburn, sa Golders Green, ang mga naninira sa iyo. Amen. Ipagpasa Diyos mo yan. At sabi ng Panginoon, makikita mo, with your own naked eye, I will show you the salvation of the Lord. Itong si Samson, bagamat, kasi malakas nga siya eh. Naging masyado siyang tiwala sa kanyang lakas. Amen. Halos mawala na siya ng relationship sa Panginoon dahil sa kanyang tiwala sa kanyang lakas. And then in verse 8, Samson repays the Philistine for the murder of his wife. May namatay din. Pag tinignan mo ang balikan ng Israel at saka ng Hamas, may namatay na 7 sa Israel, 50 naman sa Hamas. Oo, 7 nga lang sa Israel. Iilan nga lang, pero 7 pa rin yun. May nasaktan pa rin sa'yo. Kahit iisa lang yung na tao, may nasaktan pa rin yan. At hindi papayag ang kalaban na walang mamatay sa inyo. Amen ba? Kung tumatahimik na lang tayo, edi simple. Walang gulo. Amen ba mga kapatid? Mahalaga sa tao, sa isang tao mga kapatid, Sister Elaine, ang nasa lugar. Ang isang tao nasa lugar, hindi magulo. Amen? Kita mo kaya lagi may one lane dito, ganyan. Pag ang isang sasakyan, Sister Aurelia, ay dumaan na, kinuha mo na yung para sa papaganito, kinuha mo na, banggaan na kayo because wala ka sa lugar. Kailangan alam mo palagi kung nasaan ka. Amen ba? Kailangan lumulugar. Kailangan ipagpasa Diyos mo yung mga nanira sa'yo at mga nanloko sa'yo at nakapanakit sa'yo. Ipaglalaban ka ng Panginoon. Ito na napatay ni Samson ang 100,000 mga Pilistiyo at itinali siya. They bound him with 2 new ropes and brought him up from the rock.
He was willing. Naging ano siya, naging gullible siya. Hinayaan niyang paglaruan siya, hinayaan niyang utuin siya. Kasi alam naman niya malakas siya. Akala niya palagi, Sister Judith, na yung lakas niya palaging nandoon. And it's very sad to believe that. Hindi ka pwedeng maging masyadong complacent na parang yung kasabihan na hindi araw-araw piyesta. Hindi araw-araw panalo ka. Kaya dapat lagi kang handa. Hindi ka pwedeng, ay, nanalo ako kahapon panalo ulit ako ngayon. Hindi. Iba-iba yan, kapatid. Naging masyadong reliant si Samson sa lakas niya. Kaya kahit itali siya, alam naman niya, mapuputol din naman yan yung lubid. In verse 14 to 17, mga kapatid, Samson uses the jawbone, yung panga ng asno. Ginamit niya upang patayin ang mga Pilisteo. Now, sa maraming kwento at masalimuot ang mga pang-MMK na buhay ni Samson, hindi pa rin siya iniwanan ng Panginoon. Ito ang sinasabi ni Bishop kanina, na si Samson ay one-man army. Kaya ang tawag sa atin, Sister Cecil, ay hukbong sandatahan ng Pilipinas. Pag sinabing hukbo, Sister Alice, yan ay armed forces. Pinagsanib na puwersa. Kaya nung linggo narinig ko kaya sabi ni Brother Johnny, magsasanib daw ang group 1 at ang group 2 ba yan? Sabi, sino ba magsasanib na? Sister Judith? Sino magsasanib na mga group? Amen. Sanib puwersa, Pastor. Di ba? Mga kapatid. Pero si Brother Samson, he is a one-man army. One armed force against the Philistines. Maraming mga judges, kasi si Samson, isa sa mga judges. Isa sa mga hukom. At makikita mo na parang 20 years siya tas ang naging hurado ng Israel. But Samson, as different from other judges na lagi may kasakasamang mga batalyon, but Samson always go on his own. He fought alone. At ginamit ng Panginoon ang panga ng donkey upang patayin ang kanyang mga kaaway. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Kahit anong meron ka, kayang pagpalain ng Panginoon ang hawak mo ngayon. Kahit maliit na bagay, kayang palakihin niya ng Diyos. Alam mo kahapon, mga kapatid, nanonood ako ng mga bagay para mga business na walang kalugihan. Ang mga Pilipino hindi marunong. Sabi ko nga kay Sister May, Brother Matt, sabi ko, alam mo, kung nasa Pilipinas ako, naku, lalo, mas mayaman ako doon kasi marami akong gagawin. Marami akong magagawa. May mga business, Sister Arlene, na walang kalugi-lugi. Tuturo ko sa inyo, mga kapatid. Sa susunod nating episode, mga kapatid, manood kayo. Tuturo ko sa inyo ang isang business para walang kalugi-lugi. Hindi ka talaga malulugi. Sa susunod na yung mga episode ng ating programa, mga kapatid. Mga kapatid, by the way, before I forget, alam ko ni Sister Elaine, I will be a guest of Sister Elaine ngayon, Radyong Talakayan sa United Kingdom. Every second Sunday at every second week of each month, ang inyong abang lingkod, mga kapatid, ay magiging guest of horror ha, 10 to 11 umaga, ng guest ng talakayan ng mga migrantes ng mga taga United Kingdom. At yan, mga kapatid, ay serbisyo publiko ng inyong Brother Don sa mga kababayan natin patungkol sa immigration. Isang patalastas lang yan, mga kapatid. Okay, let's go again, mga kapatid. Then he became very thirsty. Nauhaw si Samson. Kahit anong lakas ng tao, may kahinaan. Tama, Sister Marivic. Kahit anong ganda ng tao, mahihina pa rin yan. Mayroon pa rin niyang mga tinatawag na insecurities. Ay, ang ganda naman niya. 36, 26, 36. Oo nga, magandang katawan na yung mukha. Doon ka naman lamang, Brother Matt, sa face value. Diba?
Kasi ang iba, binigyan ng kagandahan ng katawan, ikaw naman, binigyan ka ng kagandahan ng mukha. At yung hindi binigyan ng kagandahan ng mukha at wala rin katawan, may maganda rin dyan. Baka yung kalooban maganda. Kaya Sister Arlene, meron pa rin tayong advance, meron pa rin binigay sa atin ng Lord. Amen. Ibig sabihin, si Samson man ay malakas, pero nauuhaw pa rin siya. Ibig sabihin mga kapatid, may mangkahinaan pa rin tayo. May mangkahinaan pa rin si Samson. And we need to understand that. Kailangan pa rin natin maunawaan yung mortality natin. Maganda yun, lagi mo naiisip yung kahinaan mo din. Tama sabi ni Brother Jay. Moving on mga kapatid to Judges 16. Samson's disgrace and death. 2 chapter lang si Samson eh. Halos kokonting chapters. And we're talking about the giants of faith. Kaya Sister Cecil, pag nanonood ka ng mga pelikula, di ba? Ang pelikula natin kayang isulat sa isang oras lang eh. Yung 70 years mo, 75 years, kayang isulat ng isang magaling na director sa isang oras lang. Kaya itong buhay ni Samson naging very, kumbaga nostalgic. Samson and Delilah. Samson and the harlot at Gaza. Maraming mga lalaking ganyan. Even, I think there was a famous preacher. I think kilala to ni Bishop, tsaka ni Pastora, si Jimmy Swaggart. He's one of the universal preachers, mga 1980s, Jimmy Swaggart. Ang laking preacher niyan. Si Taurella, narinig mo na si Brother Jimmy Swaggart. Alam mo ang nanloko dyan kapatid, ang laki niyan. Halos, hindi ko pa kilala si Morris Cirulo nun eh. Pero kilala ko na niya si Jimmy Swaggart, Don Stewart. Yan ang mga pastor na kilala ko na binabasa ni Bishop yan, mga bata pa. Pero bumagsak si Jimmy Swaggart. From his stardom internationally, one of the best pictures para sa mga Billy Graham. Bumagsak siya. Alam mo bakit, Brother Matt? Nahuli siyang may ka-text o may tumatawag sa kanyang babae. And then nalaman na nahuli siya na meron siyang kinakasamang babae. Hindi natin sila tinatawanan sapagkat lahat naman tayo ay makasalanan. Bagamat, nagiging bahagi lamang ng ating pag-aaral. Kaya ang sinasabi ko dito mga kapatid, mag-iingat kayo. And they found out, according to some theory lang naman yan, nagkaroon daw ng conspiracy theory na itong si Brother Jimmy Swaggart, na magaling na preacher at kilalang preacher talaga, ay pinainan ng isang patotot, isang prosti. Kaya mga kapatid, mapapansin mo, Sister Aurelia, tinanggal ng mga Pilistino ang mata ni Samson. If we will apply that principle universally, mapapansin mo, Sister Maribik, ang sabi ng Panginoon Jesus, kung ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala ay ang iyong mata, maganda pang dukitin mo ang mata mo at magpunta ka sa langit na iisang mata mo kaysa dalawang mata mo na ikaw ay nasa impyerno. Because most of the time, people fail because of what they see. Kaya ginagamit yan ng mga department store. Mapansin mo sa department store, bawal ang black na lipstick. May nakita ka ba sa SM na naka-black na lipstick, nagtatrabaho SM girl? Wala kang makikita doon. Bakit? Henry C. made it a point that red is sexy. Kaya pag may nakita kang SM lady na pulang-pula ng lips niyan, parang ang sarap mamili. Tapos ang sasabay pa dyan, Sister Arlene, dadagdagan pa ni Henry C. ng mga mabibilis na mga tugtog. Kaya magpunta ka ng mga SM, talaga mga jolly ang tugtog para ganahan ka. Kaya parang kahit wala kang balak mamili, pupunta ka ng Primark, wala kang marinig na tunog na, wala kang makikitang tunog doon na wala kang marinig na gano'n, Sister Judith. Sa Primark, pag nagpunta ka doon, Sister Cynthia, lahat ng tugtog doon, I'm so excited. Ikaw naman, sasayaw-sayaw ka, oh, baby, ang ganda pala nito. Dinadaya tayo. It's a marketing strategy that has been proven to be very, very effective. Punta ka ng SM. Lagi mga jolly ang tugtog. Kaya,
huwag kayong padaya. Amen? Kung wala kang pambili, amen, kasi minsan wala ka namang pera pero nakakaskas yung mga may credit card. Kaskas ng kaskas. O ayan, kaskas lang. Kaskas ng kaskas. Wala ka nang pambili. Bili ka pa ng bili. Amen? Kung wala kayong pambili, doon na lang kayo sa labas. Mag-window shopping na lang kayo. Huwag na kayong pumasok. Amen? Nagkaroon ng disgrace ang kamatayan ni Brother Samson. At ayaw natin ito. In verse 4-5 ng chapter 16, mga kapatid, I'm aware of the time. Delilah agrees to betray Samson. Yung mga mahal mo, kaya mag-iingat sa mga magmamahalin. Kailangan, sino ba yung nakita ko kahapon, Sister Arlene? Sabi, sinong gusto mangutang? Haba na niya. Kung kayo mangutang, itong aking requirement. Naku, binasa ko nga. Yung requirement, kasi kliyente ko yun eh. Binasa ko. Diyos ko, mahaba ng requirement. Nandoon, may mga mayor's permit. Meron pa mga DTI, NBI. Siguro, ganun ang gawin mo. Bago ka magmahal, lalo na yung mga nakikilala mo lang kung saan-saan. Saan kayo nagkakilala? Sa pub. Anong date? February 14. Kailan nagsimula ang relationship? 14 of February. Kailan ka nag-move in? 15 of February. Isang araw lang, pastor. Hindi mo man lang tinanong ano ang profile. Amen ba? Kaya maraming, ay, ganito pala siya. Naku, bakit ganun, Lord? Bakit mo ako binigyan ng ganitong lalaki? Hindi nagbigay ang Lord sa'yo. Ikaw ang pumili. Hindi ka nanghingi ng criteria. Kaya dapat pag sa mga nagdadalaga, mga nasa badu o plenty of fish, maglagay kayo ng profile ng ano nyo, wanted, partner, Christian, with police clearance. Kasi baka mahanap ang asawa mo, killer pala. Oh, maraming ganyan. Nakakatawa, pero in reality, kailangan kilalanin natin ang ating magiging kapareha sa buhay. At marami nang nabigo dyan. Marami nang bumagsak dyan. Bakit mo i-associate ang sarili mo sa isang tao o group ng mga tao na alam mong sisira ng buhay mo? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, Sister Aurelia, tell me who your friends are. Or, ang sabi ng Panginoon, bad company, bad friendships can corrupt a good character. Pag pangit ang mga friendship mo, kaya si Brother Matt, umalis na talaga sa walwalan yan eh. Amen? Ay samantala, meron mo ngayon si Brother Matt, dito na nakikipag balitaktakan na tayo, salita na ng Diyos. Pero kung wala ito mga kapatid, si Brother Matt, hindi mo makikita yan. Nasa walwalan yan. Pero inihiwalay niya, nagdesisyon siya that I am going to disengage myself to this group of people na mababait naman kayo. We're not saying na masama sila, but because of the nature ng friendship, ng relationship, maaaring silang sumira sa atin. At itong ginagawa natin mga kapatid, tama si Brother Johnny. Yung araw-araw kang may kinakain na Word of God, na halos bawat pagbukas mo na lang, meron tayong gawain sa gano'n, may gawain sa. Kung hindi ka man available, di sa susunod. Kung available ka, makinig ka kahit papaano. Paano hindi ka tataba? Paano hindi ka lalago sa pananampalataya? Kasi araw-araw minarinig ang Word of God. At ang mga nagsasalita ay hindi naman mga kung sino-sino lang. Amen ba? Ang naririnig natin ay mga salita ng Diyos na galing din sa ating mga tagapanguna at sa ating mga pastor, nating kapupulutan ng mga aral. Ito si Delilah na to, nagpadaya. Alam naman ni Samson na, mapapansin mo, Sister Maribik, na hindi pinigilan ng Panginoon si Delilah. But because of our right of choice, our power to choose, mas pinili ni Samson na siya ilukohin ni Delilah. Minahal niya ang woman na ito. Samson fell in love again. Yan. Sa mga iibig, ulit. Huwag ka nang maghanap ng mga katabi mo dyan sa camera. Ito, Samson fell in love again. Oh. Naku, pastor, ba't ganon?
Yung asawa ko po, ganito na. Tapos ito na pangasawa ko, ganun ulit. Ano ba naman yan, Pastor? Kailan matatapos itong aking kalbaryo? Mali ang pagpili. Sa pagpili pa lang, mga kapatid, dapat kakampi mo ang langit, Sister Judy. Amen. Kaya itong si Samson na ito ay nagmahal ng isang babae na mali. Kaya huwag mo kakantahin na yung nana. Huwag kayong kakanta nung may mga babae kasing kumakanta ng ganito sa Alin eh. How did you know I needed someone like you in my life? Nako mga kapatid, romantic lang yan, cute lang yung kanta na yan. Ang isunod mo dyan, Lunes nang tayo nagkakilala. Nako, Sabado lang yan, 1 week love lang yan. Eh mali eh. Hindi mo tinanong ang criteria. Itong si Samson na to, nagmahal na naman ng isang maling pagmamahal, maling pag-ibig. Hindi niya ginwardyahan ang kanyang puso. Kaya wag mong kakalimutan si Donna Cruz, lagi kinakanta sa church, kapag tumibok ang puso. Amen, Brother Matt? Kapag tumibok ang puso, mahirap alam mo, sabi ko nga, Sister Arlene, mali yung sinasabi ng taong mahirap daw turuan ng puso. Hindi ako naniniwala daw. Alam mo ba? Kasi kung hindi mo tuturuan ng puso mo, kasi yan ang ginagamit ng Diablo, Sister Alice eh. Yan ang ginagamit ng Diablo upang tayo ay tuksuhin o mawala sa ating tamang pananampalataya. Last 5 minutes mga kapatid. I'm aware of the time. Sinasabi nilang mahirap daw turuan ng puso, pero hindi eh. Kailangan mong turuan ang puso mo, Sister Arlene, because the Bible is clear that out of the abundance of the heart, doon sa mga overflow, doon sa nangyayari sa ating puso, mouth speaks. Yung laman ng puso mo, yun ang sinasabi mo. And as a Christian, as a believer, we need to teach our heart. Kailangan nating turuan ang ating puso. Amen ba? Paano natin tuturuan ang ating puso, Sister Elaine? Sa pagpili ng tama. Doon pa lang sa una, grade 1 pa lang, sa step 1 pa lang, Sister Judith, kailangan tama ang pagpili mo. Kailangan kakampi mo ang langit, kakampi mo ang Diyos sa pagpili. Kasi kahit ano pang gandang babae niyan, gandang lalaki niyan, kasi may mga taong na madaling puti, British. Eh bakit? Hindi naman lahat ng British pwedeng ayoko kasi ng Pilipino. Generalize mo na yung mga Pilipino na atsapwera na sila. Sabi ko, ano bang asawa mo dati? Pinoy. O ba't ayaw mo na sa Pinoy? Kasi lahat ng mga Pilipino manloloko. Naku! At ang lahat ng puti, hindi. Walang puting manloloko, wala. As in, wala. Yun ang alam mo. Pag lumating ka sa Pilipinas, akala ng iba, naku, Cecil, nakaputi ka. My God! Ang swerte-swerte mo, day! Akala nila sobrang yaman na natin. Kasi ang asawa mo puti. Naka-base ang yaman sa kulay. Maraming mga puting walang sinabi. May mga puting mayayaman at may mga puting mababait. Pero may mga puting salbahe. Hindi naman lahat ng puti. Pero pumunta ka ng Pilipinas, naku, Arlene, my God, ang gwapo naman ng napangasawa. So mo kinuha yan. Pwede yung pakilala mo, may kapatid ba yan? May tatay ba yan? O lolo? Diba? Kaya mga kapatid, kailangan mong guwardyahan ang puso. Pinoprotektahan yan sa mga maninira. Amen ba? Lalo na yung mga kababaihan. Amen. Delilah was also, si Delilah nagmahal din. Was also deep in love. But, Sister Alice, she was in love with money, not Samson. Amen. Kaya pag nagmahal ka, wag mo agad ipakita ang condominium mo, Sister Cecil. You know what? I have a condo. I have a house. I'm rich. I will pay for your rent. I will buy our grocery.
I will cook your food. I will massage you at night. You will not do anything. Just love me. Kaya maraming mga Pilipina, ganyan ang nangyayari. Nauuto ng ibang lahi. Kaya mga Pilipina, hindi makaipon. Pagdating sa Pilipinas, mukhang walang naipon kasi napaloko sa lalaki. Iniwanan din naman ng lalaki. Oh, look at this. Because mali ang pagpili ni Samson, hindi niya tinuruan ang puso niya. Oh, umibig din si Delilah. Pero ang iniibig ni Delilah, yung yaman, yung fame ni Samson. Amen? Because without Samson, wala siyang kinita kasi kumita siya ng 1,100 shekels made up more than 140 pounds or 60 kilograms of silver. Duro mo, laki ng kita. Oh. Kaya ngayon mapapansin mo yung mga magagandang dalaga, mga magaganda talaga at mga gwapo. Naku, ang iibigan yan, mga matandang mayamang madaling mamatay. 4M. Pastor, paano po ako magkakabisa? Ganito kapatid. 4M. Ano po yon? Matandang mayaman. Madaling mamatay po? Hindi. Huwag kang maghahanap ng madaling mamatay. Hahanap ka ng matandang mayamang matagal mamatay. Pag anak pangasawa mo, ay madaling mamatay yung bisa mo kasama nung namatay. May RIP yung bisa mo. Kaya hahanap ka ng matandang mayamang matagal. Matagal mamatay. Amen. Nagmahal si Delilah, pero ang mahal ni Delilah, mga kapatid, ay yung pera ni Samson. Kaya mahirap yan, yung napangasawa mo na talaga namang hindi kayo. Kaya mahirap, mga kapatid, ang pagpili. Nakita ko na yan, na-obserbahan ko na yan sa maraming tao. Kabait-bait. Ang napangasawa ganon. Kaya, pwede mo bang sisihin ng Diyos? Hindi. Kasi nakapirma ka na sa marriage contract. Kaya kayo mga kababaihan, wag kayo nagkakandara pa sa pagpapakasal. Pastor, magpapakasal na ako ngayon na. Bukas na. Sarado na ang registry office. Minsan talagang tinatagalan ko. Kasi brother Matt, pagka pinadali mo yung Pastor, pwede magpakasal next week. At bakit? Nagmahal ka na naman ulit? Kayo ba talaga? Sigurado ka? Mahirap, Sister Ali, Sister Christy. Yung agad naku, kakikilala, ilang buwan na kayo? 3 months na po namin, mansari. Naku, Diyos ko, tatanda na, may mansari pa kayo. Naku, pili mga talubata. Mga kapatid, dalagi tayo sa tama, nakakatakot. Kasi baka ang gusto lang nila, yung visa mo, lalo na yung mga British, yung mga nasa London, naku, nasa ng boyfriend mo? Nasa Pinas po, nasa Cordillera region. Nasa Cordillera? Paano ka nahulog doon? Kasi po lagi po kami nag-uusap every night sa Facebook. Ayun, nagpaloko ka na. Kailan mo, pwede po bang kuhanin kahit hindi pa kami hiwalay ng ex ko, hindi pa kami divorce o anal? Pwede bang kuhanin na sa UK? At bakit? Paano? Nagpapaloko ka doon, Diyos ko. Baka ang gusto lang niya, visa niya. Kaya pagdating dito sa UK, ano ko, hiwalay na kayo, hindi na kayo nagkita sa airport. Pag sundo mo, nasaan ka? Nandito na ako, nasa ibang lugar, iniwanan na siya. Kasi ang gusto lang ng ibang tao, visa, tapatan tayo mga kapatid. Maraming ganyan. Kaya mga kapatid, mga 3 oras na lang ha. Alam mo ba maraming mga puti na nagtatanong sa akin, Don, you are a lawyer, right? Kaya may tumawag sa akin noong isang linggo na, attorney, kasi itong boyfriend ko ayaw pang magpakasal. Di sinabi ko nga yung matandang mayamang matagal mamatay. Naku, tumawag na nga, nakakita na, attorney, nakita na ako. Ano nakita mo? Nakita ko na talaga. Talaga? Kami na. Kaya nagsimula. Last 2 weeks ago, nakita na kami last 2 weeks. Pinuntahan daw niya doon sa malayong lugar. Nag-travel ka? Social distancing? COVID? Opo, Pastor, pinuntahan ko talaga siya. Nakita na kami. Ito na. Sabi ba niya, naku, attorney, tinanong ko siya. Pwede ba niya akong pakasalan? Ay, hindi pumayag ang puti. Sabi ng puti, teka muna. Huwag ka namang at magpakasal. Hindi pa naman, oo, mahal kita, pero kasi maraming tao, ang gusto lang ay visa. Kaya Sister Arlene, buti na lang. Tama, Sister Arlene. Kaya kita mo ang government, pinatatagal ang relationship ng 2 taon. Ito ang sikreto pa, hindi sinasabi ng government. Makinig kayo mga kapatid sa mga nagdadalaga dyan at iibig muli. Makinig kayo mabuti. Kapag ikaw ay nag-asawa sa UK at nagkabisa ka ng spouse visa, ng partnership visa,
Mga kapatid, magtapatan tayo ha. Tatapatin ko kaya mga kapatid, pag kayo nanood ng Radyo Talakayan, mga kapatid, makikita niyo si brother doon. Sister Arlene, 2 years ka ha, para mapatunayan mong genuine at subsisting ang relationship mo sa iyong partner, kailangan 2 taon kayo nagsasama. Correct? Mag-a-apply ka, Brother Matt. Brother Matt, hindi ka mag-a-apply ha. Tinatawag lang kita. Tama na yung iyong Brother Matt, hinahanap ni Pastora ang iyong asawa doon minsan sa Sunday, nawawala daw siya. Yan, Pastora, sinabi ko na po, ang pinapasabi niyo kay Brother Matt. 2 years, di ba? Relationship, para mapatunayan totoo at nagpapatuloy. Yun ang kasabihan ng genuine and subsisting relationship. 2 taon, Sister Alice. Sa 2 taon, mag-a-apply ka ng visa. Siyempre, sa 2 taon, hindi ka naman nagbe-visa na kasi ika 2 taon, di ba? Mag-a-apply ka sa loob ng 1 o 2 taon uli. Kasi siyempre, minsan i-refuse, mag-a-appeal ka, minsan aabutin ka ng 2 taon. So, 4 na taon na, Sister Alice, di ba? Pag binigyan ka ng government ng visa, ang ginawa nila dyan, chop-chop, Sister Judith. Chop-chop. Bibigyan ka ng 10 taon divided by, divisible by 4. So, 4 na taon ka naghintay kay Mr. Smith, plus 10 taon na divided by 4. So, 2.5, tatanungin ko rin ng government, kayo pa ba? Totoo ba kayo? 10 taong ka pa uling manunulay. Mga kapatid, kung hindi totoo ang relasyon ninyo, yung 10 taon, yung 14 na taon, 15 taon, buhay na yung kapatid. At kung talagang hindi kayo totoo, ay naku, mahirap kapatid. Kaya si Sister Flor, nandiyan ka ba? Itong si Sister Flor, ang pagmamahal niya kay Tito Manny, talagang wagas. Talagang wagas. 2003. My God, ano na ngayon? 17 years and counting. Eh mga kapatid, yan talaga ang pag-ibig. For better and for worse. Even though it's always worse, but still, it's better. Eh, di ba mga kapatid? Maganda yan eh. Kaya, pag pumili kayo mga kapatid ng inyong iibigin, siguraduhin nyo na ang mahal ay kayo. At mahal din yung mahal ninyo. Tandaan nyo yan. Turo yan mga kapatid. Hindi yung ang mahalang ikaw, I love you, but I don't like your children. Kasi siyempre ang anak mo, 12. Kaya si Sister Judith, pumahanap talaga. Sister Judith, di ba ang anak mo, 9 o 12? Mahirap pumahanap si Sister Judith. Pero mo, pag nagmahal siya, lahat ng anak niya, dapat mahalin mo rin. Eh, minsan, mga puti, ang mahal nila, ikaw. Ayaw ka nila magpadala sa parents mo. Kaya mga kapatid, pag nagmahal kayo, sasabihin mo na agad, Sister Risa Di Maano, kung kayo ay maghahanap, hindi ko naman maghahanap talaga kayo. Tinatawag ko lang kayo para kayo magising. Sasabihin mo na kaagad, o ganito ako ha, ako ay ganito, ako ay Pilipina, ganito ang buhay ko. O, Sister Arlene, ang dami nagmahal dyan eh. Yan, Sister Arlene, mga 5 years ago, Pastor, meron akong ganito. Nakas, Pastor, hindi ako pwede kasi gusto niya palagi ako nandun ng araw ng linggo. Hindi, ayaw ko niyan. Pumili si Sister Arlene. Sister Arlene, sabi mo sa akin, mali ako. Bago mo nakilala si Brother Steve, sabi ni Sister Arlene, Pastor, ayaw ko mawala ako pag araw ng linggo. Ang haba ng bulok mo, Sister Arlene, talaga. Di ba nasa Gilbert tayo, nasa Marble Arts na yung buhok niya, kahaba-haba. Kasi ang dami nagmamahal dyan, Brother Matt. Parang 3 yata na talagang gustong-gusto si Sister Arlene. Pero dahil sa ang gusto pagka-dew si Sister Arlene, ayaw magsimba sa church, ayaw pinagbabawalan. Sabi niya hindi. Sa una pa lang, hindi na tayo pwede dyan. Kaya sabi ko, Sister Arlene, lahat ng bagay na magpapahiwalay sa iyo sa Diyos, anything na magpapahiwalay sa iyo sa Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Yan. Sister Cecil, pwede mo isulat yan sa inyong quote. Lahat na magpapahiwalay sa iyo sa Diyos, ibig sabihin hindi galing sa Diyos. Sister Arlene, ang sabi niya Pastor, gusto ko palagi nandun ako pag-araw ng Sabado at Linggo. Hindi. Iniwanan ni Sister Arlene yun, talagang kaya kinakanta niyo yung kinakanta niya sinaksak mo ang puso. Umaga niya Sister Arlene. Grabe. Amen. Iniwanan niya yun, Brother Jay. Hanggang sa nakita niya ang love of her life. Na kita niyo naman si Brother Steve. Amen.
Kita mo ang kanyang pagmamahal kay Sister Arlene. Talagang wagas. Amen. Kasi minsan, pag iniwanan mo yung bagay na magpapahiwalay sa Diyos at hinanap mo talaga ang parang galing sa Diyos, makikita mo tama ang pagpili. Kaya Sister Arlene yun, hindi mo na makilala. Paganda ng paganda, blooming ng blooming. Bakit? Iba, galing sa Diyos ang umiibig sa Kanya. Eh kung ang nagmahal sa Kanya, kung pumayag siyang pauto dun sa puti, na parang, ano ba yun, Sister Arlene, matanda na yata, nasa retired home yata yun, ano? Hindi ko alam kung carer ang ina-apply, ang hinahanap ng lalaking yun, o helper yata. Na all throughout, wife, helper, cook. Lahat na. Sabi ko, Sister Arlene, alam mo, pag ikaw ay napangasawa mo yan, na nawala ka sa gawain, naku kapatid, baka pagbalik mo rito, ikay losyang na matanda ka na, ay iniwanan talaga ni Sister Arlene yun. Talagang pikit mata niyang iniwanan, Brother Matt. Talaga, Pastor, iwanan ko to. Iwanan mo siya ngayon na. Nakipag-break siya. Hanggang sa natagpuan niya si Brother Steve. Amen? So mga kapatid, ang gusto kong iwanan sa inyo ay ingatan ninyo ang inyong puso, ang inyong buhay. Ingatan ninyo ang inyong pananampalataya. Kasi mga kapatid, ang diablo wala yung gagawin, Sister Arlene, mga kapatid ko, kundi wasakin, sirain ang inyong pananampalataya. At yan mga kapatid ay sisirain ng mga taong usually ay connected sa inyo. Kaya ingatan ninyo mga kapatid na kayo ay madaya. Guard your privacy. Guard, filter out yung mga taong may connection sa iyo. Huwag ka agad bigay ng number. Aurelia, anong number mo? Naku, wala akong phone. Anong email address mo? Wala akong email, wala akong internet. Mag-ingat. Kasi baka sa kabibigyan ng yung mga contact number, walang gagawin ng mga yan, kundi kontakin ka ng kontakin. Amen ba mga kapatid? Gamitin ka ng gamitin, hututan ka ng hututan. Amen? Maging matalino. Ang sabi ng Panginoon, Sister Alice, be wise like a serpent, but tame like a dove. Kaya isang Kristiyano, matalino, ginagamit ang utak, hindi lang puso. Kailangan sabay, utak at puso mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. I don't know if Pastora would like to add more mga kapatid. Total, maaga pa naman din sa London. Pastora, pwede po kayo magdagdag kahit konti. Iba rin kasi ang may input ng mga kababaihan. Siyempre kami ni Bishop, lalaki, ibang input ng babae. Kasi si Samson, lalaki. Si Delilah naman, ano naman ang input ng mga Delilahs dyan? Bishop, Pastora, pwede po kay Delilah. Ay, Pastora. Sorry po, Pastora, I don't want to. Ayan. Kaya pagka nagkaanak, pagka papangalan ng Delilah. Pero sa Tagalog, Brother Johnny, parang Dalila, no? Ang tawag sa Tagalog, ano, Dalila, ang pangalan. Dalila nga, Pastor. Dalila. Amen. Pastora, meron po kayong dagdag po bilang point po ng mga kababaihan like Delilah. Okay na dito na siya. Nandiyan na po si ma'am.